Natuldukan na ang usapang pagbabago sa liderato ng Kongreso. Nagbitiw na bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez sa gitna ng mainit pa ring flood control scandal. At gaya nga ng mga umugong na balita, si Isabela Congressman Bogie D. ang pumalit kay Romualdez. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante live mula sa Batasang Pambansa. Mavic, kumusta na ang sitwasyon ngayon na natapos na ang House Shake-up? Corina, matapos mabalot ng tensyon ang Kamara kahapon dahil nga sa umano'y issue ng pagbibitiw ni Martin Romualdez bilang House Speaker, dinasag na ngayong araw na ito ang balitang yan sa pamamagitan ng isang mensahe ng pamamaalam. Formal na ngang nagbitiw bilang pang-28 speaker si Romualdez. Kumpirmado rin kagabi ay niligpit na ang mga gamit ng dating speaker mula sa kanyang opisina. Wala pa siyang 2 buwan sa kanyang posisyon simula nang magbukas ang 20th Congress noong Hulyo. Sa pagpupulong kanina ng mga lider ng Kamara, mga partido at ng ilang mga kaalyado ni Romualdez, bakas ang lungkot sa mga bisita at mga kongresistang nagpupunta sa kanyang opisina. Sabi ng ilang mambabatas, kagabi pa raw emosyonal si Romualdez pagkatapos niyang isapinalang pagpapasya ng pagbibitiw. Lalo na raw nang magpaalam ito sa kanyang mga kasamahan at kaalyado. Malungkot man ang Kamara dahil sa pagbibitiw ni Romualdez, welcome move naman ito sa iba. Sabi ni Iloilo Representative and House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, ito na ang pagkakataon ng Kamara para maiangat at maibangon ang integridad ng mababang kapulungan. Pasado 3:00 na ng hapon ang buksan ng sesyon. Agad na si Speaker o si dating Speaker Romualdez ang bumungad sa sesyon o sa session hall para sa kanyang resignation speech. Pinasimulan niya ito sa kanyang ilang taong panunungkulan kung saan nangako siyang ang Kamara ay magiging kongreso ng mamamayan. Isang kongreso anyang bukas, tapat at tunay na naglilingkod. Nagbitiw raw siya hindi dahil sa pagsuko kundi dahil sa paglilingkod. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Aminado si Romualdez na ang mga paratang kaugnay ng ilang proyekto sa infrastruktura ay nagdulot ng matinding pasanin sa kanyang pamumuno at sa institusyon. The Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. Nanawagan din si Romualdez sa taong bayan na huwag mawala ng tiwala sa demokrasya. Isang sistema anyang kayang itama ang sarili at muling magbagong buhay. Corina, sa botong 253 votes, 0 negative at 4 na hindi bumoto at 28 abstain ay kasamang nanumpa ni Isabela Representative Bogie D. At ang kanyang may bahay at ang kanyang anak bilang House Speaker. Sa kanyang acceptance speech, aminado ang bagong Speaker na may pagkukulang ang Kamara at nagpapakumbaba siyang humingi ng pagkakataong maibalik ang tiwala ng taong bayan. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo
ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Samantala, Corina, tiniyak naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na walang magiging galawan o magiging mananatiling status quo ang mga committee chairmanships at ang buong liderato ng Kamara. Katunayan dyan ay sa Lunes ay pasisimulan na ang plenary debate para sa 2026 budget. Samantala ay sinabi rin ni Marcos na lahat ng pagpapasya sa mangyayari sa Kamara ay didepende pa rin sa bagong speaker. Corina? So, Mavic, ilang katanungan lang. Ano ang ibig sabihin nito? Si speaker ay magiging isa pa ring mambabatas na magiging kinatawan ng kanyang probinsya, ng kanyang distrito. Yes. Ayan. Okay, so papasok pa rin siya. Oh, yeah, oo. So wala namang balita Tama na siya. yun. Yes, wala namang balita na siya ay mamumuno ng isang komite dahil sabi mo walang magiging galawan sa mga committee chairmanships. Corina, dun sa bagay na yan ay hindi pa napag-uusapan dahil ang gusto ngayon ng bagong liderato ng Kamara ay maipagpatuloy lang yung nasimulan ng pamumuno ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya katunayan yan ay dahil nga sa gusto lang nila maipagpatuloy ay tuloy-tuloy din yung kanilang pag-deliberate ng budget para nga makaabot dun sa target na date nila bago magsara ang sesyon. So Mavic, mayroon bang mga bagong hindi inaasahan na mag-a-abstain dahil tila dalawa lang ang kanilang pagpipilian, ang bumoto para kay Bogie D at yung mag-abstain, which would usually mean na sila ay bahagi ng minorya. So itong 28 ba na sinabi mo na nag-abstain lahat ay mula sa minority? Correct, Corina, lahat yan, yung 28 na nag-abstain na yan ay mula sa minorya. Actually, 30 plus pa yung mga yan na nasa minorya pero meron pa yatang ilang mga absent ngayong araw na ito. At yung apat naman na kanina na hindi bumoto ay mula sa Davao Group. Yan yung mag-ama na sina Paulo at Omar at ang kanilang kamag-anak na si Harold Duterte. At yung isa ay si Congressman Isidro Ungab. Kaya yung mga yan, yung 28 na yan, ay lahat yan halos ay galing sa minority bloc. Okay, maraming salamat. Mavic Trinidad ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.